talaga, natutuyo, promise di pa ha. nagagamit. Ilibing na yun ha. Ako ha. Parang may content pa sa Sixona. Ewan ko, hindi ko nga kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan na kasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Eh kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob, mabigat talaga yung paghihinayang. Ngayon kami naman nagtatayo para sa'yo. Sa dasal, sa tinig, sa pagkakaisang buo. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iwan. Buong mundo'y maririnig ang aming panawagan. Kung kinakailangang magkaisa kami, magkakaisa kami. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tawo tayo kay Mangga. Game. First time ko dito, sa totoo lang, sa Vox Populi. Thank you. Sana maulit muli, no? Oo nga, Hindi pa ano na. nagsisimula. Di pa tayo nagsisimula. Ito naman si Coach. Palakpakan muna natin si Coach Oli. Idol yan eh. Idol yan si Coach. Gusto nyo nang Di ba maulit, gusto ha? maulit na eh. Umpisa muna natin. Oo. Kamusta naman po, Senator Amy? Kamusta naman po kayo? Kamusta naman po ang Senado? Mabuti naman, kaya lang, nakakapagod ang Senado ngayon eh. Grabe, malala, nakakahiya na nga kasi dadalawa lang yung batas na napasa namin sa napakaraming listahan ng priority. Maliban pa sa priority, dami pang mga iba pang priority outside of the 53. Pero nakita naman niyo, labis-labis ang politika. 4 ang aming Senate President sa loob ng 1 taon. Tama ba yun? My goodness, grabe talaga naman. Tapos, 2 impeachment. Ayan naman, talagang wala kaming magagawa kundi politika. Yan ang problema. Pero sa kabila ng lahat ng yan ng inyong nabanggit, ano po ang sekreto ng Amy Marcos? Bakit parang hindi naman halata sa itsura ninyo kay ayan Mistress? Meron bang sumusunod sa inyo na makeup artist dyan sa... Wala nga eh, wala nga akong glam team, wala akong gana, wala sa mood. Talaga naman. Kasi may narinig Higit sa kami- lahat, ang minority, wala pambayan. Wala, zero-zero na yung mga kwan namin, mga project namin, kakainis. Kahit yung binanggit sa SONA, Kasi may naririnig kami dyan, meron daw isang senador dyan na sinusundan ng makeup artist. o ayan naman, mga chismoso kayo, hindi nang Shoutout kay Risa Ontiveros. Ako, hindi naman kasi ako niya. Shoutout kay Risa Ontiveros. Sino yan? Sino yan? Risa Ako na, Ontiveros. ako ah. Sabi Oy, nila nainggit pagka naman may, ako dyan, ah. pag may sumusunod, pag may sumusunod daw na makeup artist, ibig sabihin, mukhang impacta daw yan. Oh, ayun Impacto, naman. Ang dami ng impact. Dati tambalos-los lang. Tapos hindi daw Dumami kayo na talaga. pinapansin, ha? Ay, Hindi daw talaga. suplada na daw. Talaga naman, kayo talaga. Pero, No comment. Ilan lang ang babae sa Senado nga? Di 5 lang yata kami, no? bahala na silang manghula kung sino yan. Ilan lang kami. 4 sa minority eh. Di ba? Pero speaking of yung Senate, Senator, ilang beses na kayo nagpalit ng Senate President, tapos may Ay. mga nangyaring gulo nitong nakaraan. Kumusta po ang Senado ngayon in terms of yung environment, security? Alam mo, hindi siya komportable. Unang-una, pagpasok mo pa lang, saan ka nakakita na sabi, talagang marami daw bomb threat, may kung ano-anong threat, nakakapraning eh. Pagpasok mo pa lang, 6,000 yung pulis, tapos naka-barbed wire lahat, gano'n. Parang hindi Senado eh, parang papasok ka ng garrison, ano ba yun? Tapos yung mga NBI, nung umpisa, sila yung nag-gatekeeper ba? Kinakalkal pati yung mga empleyado namin, ba yun? Ang gulo. Hakaasa. So pagpasok mo pa lang, tense na. Ano ba to? Ano ba to? Tapos pagdating mo dun sa itaas, hindi nagkikipuan. Dati, kahit balitaktakan, todo debate, argumento, kompleto. Pag alis naman ng plenary, chikahan naman kami. Pero ngayon parang nakaka-stress eh. Parang toxic na yun. Medyo toxic na talaga. Ika nga. Yun Pero na nga. bakit hindi kaya doon Toxic na yung relationship. Parang sinabi ni BP, no? nakuha ni Ontiveros yung threat na sinasabi niya? Kasi binantayan daw eh. Tapos hindi kaya doon niya naisip, ay ako may threat. Ay, Kaya ganon. binabantayan ako. Uso ang threat. Ayun naman. Anyway, simulan na natin ang usapan ha. May ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati Nako, Amy. Lilitunin ka dito sa programa ng mga banateros na to. Nagsona adig mo eh. Oh. ang hindi sumasailalim, sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa. Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate. Ano kawawa kapatid mo? Adik kapatid mo, di ba? Kung adik siya, alam niyo magdrug.
kung mahirap, o sige, biktima ng kahirapan, pwede natin gawin excuse yun. Pero kung mayaman, adik ka, anak ng tao ka, may depresya ka sa utak. Di ba ganun yun? Pagka medyo mahirap, ay, ano yung biktima ng kahirapan, kawawa naman, di ba? Oo, kawawa. Pero kung ikaw, Marcos, mayaman ka, milyonaryo, bilyonaryo, tapos nalulung ka sa droga, iba usapan na yun, madam. Universe yata sa Palasyo. Kung ano-ano yata rin yung report doon na kunyari may accomplishment, wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Syempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet, mag-astronaut na tayo? Nagkakamot nga ako ng ulo, ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Sabi ko sa loob ko, wala nang port doon sa Port Irene. Wala nang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa rocket Ayun na nga. to? Nagtataka nga ako ba, kung saan yung kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala nang baril. Na babara yung mga second hand na bulok galing South Korea. Hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan. Nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastusan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion nung DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report na maayos. May malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, itaas ang sahod ng guro. Yun ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Saan yung internet doon? Walang kuryente doon. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yan talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila doon sa salary standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may sabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano nyo po marirate itong naging sona ng presidente na inyong kapatid? Ikaw naman, di nga ako pumunta So, ayan. Absent na nga ako Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ang mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos, 2 kinulong. 1 fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Palibasa, nagsasalita ng kritisismo, oposisyon daw. Ay, nako. May picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin aatin kayo doon sa zona Hindi, damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yun. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang Sabi ko, eto, isang katutak na retasong itim. Ibuo mo yung gawin mong palda, saka yung bulok na na barong. Tapos sabi mo, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood So regarding sa zona po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket or dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako. Naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun Medyo naniniwala pa ako may pag-asa noon.
Abay, nagulat ako, paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas, yung ganyan, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nilang todo, wala nang debate. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina, wala naman. Para pa kami nagpakamatay dun sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan Pero sa ganun po kayo ha, nanood doon po kayo, paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung SONA ng inyong ading? Natetense kasi ako pag nagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagtipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nanenervous ako. Natakot ako kung anong sasabihin Kasi yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo samantalang kahit santo ka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero Sen, sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa ng mga sinasabi niya sa SONA? Oo, matinik naman yun marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, Hindi, wag mo nang papugiin si Marcos Jr. Raagnas na mukha niya, madam. Anong magaling naman yun? Kung magaling yung kapatid mo, hindi siya magdadrugs in the first place. Kasi kung magaling ka talaga, hindi ka gagamit yun Yun, ganun kasi, how naman? Keso, nagre-report sa kanya, wala naman siguro nangyayari, tapos rini-report niya. Luka-luka. aming wibulong dun di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog dun sa SONA na yun ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. Oo nga, Ano ang sa palagay po ninyo doon? Ewan ko, asa na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Turing. Bakit ito? Ang tagal-tagal. Kasi tutak na yung ebidensya. Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niyo si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yun, yung goods pa kayo Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin nyo, Sen, Liquitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala kasi yun nga yung sabi na wala, kakasuhan daw. Ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028. Kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan pa sila, nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano na ngayon ay... Pero wala rin. naman duda kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito yung inyong pinsan. Parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, nagpalakpakan. Nagpumalakpak ba sila doon sa part na yun? Tayuan, di ba? Palakpakan. Paano na yung salamat kay Speaker na nagsasalita? Ewan ko, Paano na yun? mga resolution of the ECEC, di ba? Ako po, Ewan, ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang Bicam. Ito pala nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng mga kuan, yung mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung dalawang malaki. Wala nga
Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng sona yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Eh, nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. Third week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Eh, basta yung nag-sona, para kayong sona. Bago mag-SONA, dapat binibigyan Andun niya. na dapat eh, kasi aaralin na kagad yun eh. First item yun eh, most important bill yan eh. That's the most important law. Eh ano, pag-uusapan eh, hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Puros biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kaysa sa malugi ng tuluyan. Ayan. Kaya nga eh, wala yung budget eh. Sabi ko nga, ano ba ito? Tayo nagsonang walang bit-bit. Ito pa, Senator Raimi, ito, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Eh, sino ba talagang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan eh. Bakit ba sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na. Wala nang pananakot, wala nang paandar. Alam mo yun? Di ba parang ano siya? Parang rehash lang nung statement ni President Erap noon yun. Oo. Nung walang kamag-anak, kapatid-pinsan, ganyan, di ba? Parang ganun nga eh. Ang hirap eh. Kasi ang inaasahan, pag, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat, nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto, yung mga priority, ito yung nagawa natin, ito yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, sasabihin, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan, kasi nakalimang taong nga eh. Dapat mahaba na yung listahan na. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na eh. So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Eh hindi ganun eh, kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Eh binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Eh talagang trabaho ng public works yan. Anong nakakasindak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. Hindi, meron daw po kasi pang yung last SONA, doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon? Hindi pala kukulong. Susunod pa ulit. Nakasuhan na naman. Nakasuhan na. Reserve pala, Wala, reserve. nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasementahan na. Hindi pa Talaga, natutuyo, promise hindi pa ha. nagagamit. Ilibing na yun ha. Ako ha. Para may content pa sa 6 SONA. Ewan ko, hindi ko nga kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan na kasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Eh kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob, mabigat talaga yung paghihinayang. Pero do you think, ma'am, kung kayo po ay, kasi noon, nung eleksyon, natatanda ako, magiging super ate kayo, kanyo eh. Sabi ko Talagang nga. aalalayan nyo siya eh. Yun yung gusto nyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na echepuera. Sa tingin po ninyo, magaguide nyo ng may yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. Well, hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat. Pero at least, yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala naman binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin ang kalsada ngayon, eh talagang maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, nambabarel. Eh, paano ka naman yan? Eh, talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic yun. Hindi ka pwede mangalakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nag-i-invest sa Pilipinas. Tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman ko, nang hirap magtanong sa inyo na binabanatan yung kapatid nyo. Sa totoo lang po, nahihiya kami. Sabi ko nga, paano kaya ninyo natitake yun na meron kayong kakayanan? Alam nyo po, madalas ko sabihin dito na kung meron mang nakakuha ng talino at galing ng inyong ama, definitely hindi po yung kapatid nyo, hindi kayo. Totoo po yun eh. At alam ng lahat ng tao yan. In fairness, kasi nag-ano na tayo, nag-Ilocos na tayo. Nagpunta na tayo dun sa baluarte ng mga Marcos. Hindi kilala si Bongbong Marcos dun. Pagka merong matinding project dun, ang ibinibida nila yung manang Aimee nila. Hindi naman si Bongit. Wala daw ginawa yung Marcos Jr. na yan sa Ilocos Norte noon. Di ba?
Yan ang kilala nila si Amy Marcos. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya, Yeah. at masakit na Masakit talaga. makita na pumapalpak na maaari naman, tama kayo eh, ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Eh ngayon, may pagkatatanong ko sa inyo to noon eh, paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Ay, Marcos? wala na. Wala, kaya nga. Wala na yan. Anong ahon-ahon? Hayaan nyo. Wag na natin pakialaman yung pamilya Marcos. Diyan na lang sila sa may Ilocos Norte. Manahimik sila dyan. Anong ahon-ahon? Baka, Ba ito, hindi ko nga masagot yan kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil Wala. hindi ma- Gigi, sabi mo, Gigi, good game na kami. Good game na kami. Sabi mo, uwi na kami Ilocos Norte. Ganun lang naman. Ganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA, binibilang ko kasi nagtataka ko, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Uy, batas ko yan. Tapos binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Basta ko inaaway, puro naman akin. Yung 40 bills ko, yun ang sinona. Nagtataka ko, teka muna, pati yung systems laws, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to no copying no copying. Ba't kayo galit sa amin? Mangungopia lang pala kayo sa bandang uli. Ay, nako, talaga naman tong buhay na to. Pati yung labas ng... Oh, yung mga labas na nakakatawa nga. It's so funny. I don't understand. Pati yung mga yung mga sahod na wag muna mag-tax, yung income tax itaas na 350. Ako nga kasali pa yung mga bonus, yung mga Christmas, ganyan, tanggal. Wala nang tax free. Ayun, sabi niya, ita-tax free daw niya. Sana nga. Pero sama, in fairness, ito, disclaimer lang din para sa inyo. Kami pong Banateros, hindi po kami sumuporta sa inyo. At alam niyo po yan. Pero yung ginagawa ninyo sa Senado ngayon, kahit po paano nababawi yung, sorry po sa kapalpakan ng kapatid nyo. Yung ginagawa ninyong, lalo na kahit, kasi sa pagtatanong, alam naman natin yung mga, wag na tayo punta sa details, pero alam naman natin yung mga nandun sa majority senator, talagang parang final na sa utak nila, impeach si BP. Pero kayo, napapalabas nyo talaga yung totoong mga sinasabi ng witness. Yung kanilang Nag-e-effort na pag-inconsistencies, ako ano? kasi parati akong sinisita, masyado ko daw kaibigan si VP. So definitely daw partial ako at sigurado na ako boboto kontra sa impeachment. Eh sabi ko, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, sumumpa naman ang konstitusyon, yun ang una, kahit kaibigan, kahit kaalyado. Pero, eto nga, kaya pag nagtatanong ako, binabasa ko maigi lahat ng kanilang konteksto, no? Para dun tayo madidikit sa dapat tatalima sa ebidensya. Eh, nakakaasar naman sila. Hinihingi pa yung ebidensya sa akin. Buti nga po kayo nagbabasa. Yung mismong prosecution, hindi marunong magbasa ng kanilang ebidensya. Yung sinubmit nila, hinihingi sa akin. Gusto ko sabihin, hoy, kayo nagbigay ng annex na yan. Kainis. Ano ba yan? Eh kung take 3 ka kasi sa bar, medyo talagang ano, Ayan medyo... naman. Sino yan? Take 3? Kumbaga sa ano, Dinay niya si Lenny. pelikula. Take 1, take 2, take 3. Oo, alis naman nung take 4 ox na. Okay. Hindi kasi alam mo kung bakit. Oo. Hindi mabasa, singkit. Oo, ang lupit. Yan ba yung ano? Kuya, yan ba yung may malapit sa Maynila? Marami kayo hall? Nakasama kayo na? Kayo Ay! Parang kilala ko na yan. no? Kami naman po yun, kami. Tanong mo. Ano naman yung mga kasuhan na? Si Jay, may tanong. Senator Amy. Pero in fairness yung mga congressman laging nandun. Yun nga, kaya nga doon nga kami medyo nag-aalala, Madam Amy, kasi hindi ba, sabi nyo nga, yung supposedly, di ba napirmahan na yung kung magkano ang budget natin. Dapat Yes, ito-turn that's over right. na yung Correct. yung plano paano ibabalang kasi yung 2027 budget. Eh paanong matatapos ito on time kung may impeachment, May impeachment, meron pang oo. hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung hinaharang flood nyo. control. Pero hinaharang namin. Ba't naman nakaharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi daw uunahin yung flood control eh. Ano ba yun? Nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami eh. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon eh. Ayun, so gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga Bakit testigo. kaya nasabi yan ng senador na napakatino? O, ayan naman. Baka mentalo na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my first year of my second term. So- Kasi 2019 eh. So 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon oo, na yan? ibig Mga sabihin 15? 7. Ganun.
Seven. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years? So 30 years old nung naging senador kayo? 12. Oh, tagal, Kasi 37 eh. ang tagal ko sa house. Bakit yun? Humble na humble naman kayo. Pero may mga senador, isang taon pa lang senador, akala mo sila na may ari na anyayabang. Kayo ah. Mga Muelyo? Oo. Hindi, dalawa yung majority. Isang napakatagal, napakayabang din. Ito naman bagito. Kayo na. Mga classmate ko yan. Basta si Soto, isang lalaro. Pinangalanan. Yan ang gusto ko kay Sir Jack. Walang filter. Magkakasundo kami ni Sir Jack. Sino yun? Isang lalaro. Soto Grande? Paano mo ito nagawa? Silang... Ikaw talaga. 7 years pa lang. Paano mo ito nagawa? Pero, Pero kasama natin eh. Eto, Senator. Sir. Eto, Senator Jaime, total na pag-usapan yung mayayabang No, na ayun naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos, nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Dapat gano'n ang pinag-usapan natin. Eh, parang may utos galing sa ibang lugar. Parang gano'n. Hindi, nakakapagtaka eh dahil di ba dapat ang Senate medyo last bastion na yan. Saka dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Dapat hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Pangit yun eh, kasi nawawala yung balance. Sa tingin nyo, ma'am, Separation of power. sinong nagiging hadlang o ano nagiging hadlang dyan para magpanagot yung mga opisyal? Yung batas ba natin? Yung politika? O sa tingin nyo meron pang iba? Kung maintindihan eh, talagang, ewan ko, para sa akin, 2028 talaga yung nangingibabaw sa lahat eh. Parang, sinong tatakbo sa 2028? Paano manatili sa pagkatapos ng 2028? Eh, ayan, labas ng labas yung mga survey, palakas ng palakas si VP Sara, yun ang problema. Kaya kung ano-ano nangyayari sa bansa natin, hindi na asikaso yung dapat tutukan at ewan ko ba, nakakalungkot. Senator, si .01 ba at palagay nyo tutuloy? Nako, alam mo naman ito. Kakapalan na ng mukha ko. Di ba kayo kakapalan ng makeup eh? Gora na ng makeup talaga. Kayo talaga. Ang hirap talaga magpresidente. Ay, mahulog ng langit yan eh. Ewan ko ba, ba't pinagpipilitan? Hindi ba kayo nagsisi? Or before hindi kinonsider na instead si Ading ikaw na lang? Kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw ng tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta backup. Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Eh kung Marcos daw ang tatakbo, kaya ayun, tinulong ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, no, kayo presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba mag-presidente? Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Sa totoo lang, ano ho yan ha, kumbaga, kung talagang matinding pagmamahal sa bayan ang motivasyon. Iba dalawa, matinding pagmamahal sa pera, pwesto at kapangyarihan, at matinding pagmamahal sa bayan. Yun ang mga magiging motivasyon sa mga susunod na tatakbo. Hindi ko alam, ba't yung mga ibang gusto nila maging presidente sa 2020? Sa totoo lang ha, mahirap po yung iiwang problema nitong si Adi, kaya ito si Marcos Jr. Mahirap po, napaka-salimuot ng kalagayan ng ating bansa ngayong mga panahon. Alala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Paxilica at saka yung Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig ba ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman eh. May kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na eh. Nagugulat na lang tayo. Maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Marami nagtatanong regarding sa Paxilica. Isa pa yan. Di ba dapat po,
Yung matindi yung sinasabi ni Amy Marcos, di ko alam yun. Dapat binabaran pala natin yun. Maliban sa paksilika, meron pa palang ibang linuluto itong mga bangag na to. Involved ang Senate, Congress. Involve ang legislative branch. Kahit ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Paxilica. Kasi sabi dyan, critical minerals, data, AI, di ba? Andun yun eh. Yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. And natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi talagang ibang klase yun eh. Hindi siya parang gold na imamine mo yun, tapos na-excavate ng buo. Hindi yun eh. Sinasala. Alam mo yun? Sasala yun eh. Hiwa-hiwala yun eh. Ibang klase yung rare earth na parang buha-buhangin eh. Kaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok. Isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki eh. Parang yung buong 400 plus na Araneta Coliseum. Yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Baysiha. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista. Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, mga Pilipino. anak na mga GI Day. Ganon, fill-up. Marami rin basketball. Oh, hihita ang negosyo ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron doon Kasi meron na Tatapos doon. ang mga ilong. Tatapos Yun, ng mga ilong. nakaalala nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryente gagamitin, tubig, na lagi na walang tubig, pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo Bulacan. ma'am, parang dito sa Paxilica na to, parang nagulat lang tayong lahat Oo na nga. biglang meron na. Correct. Sa tingin niyo po ba nagkulang ang Malacanang ng information drive regarding Paxilica kaya hindi Tama. napapaliwanag sa tao? O dapat talaga, unang-una, ikukonsulta mo yung mga tao sa lugar. Payag ba yung mga taga-Tarlac, may Baysiha at iba pang lugar? Highly volcanic, wag kalimutan na meron dyan ko na Mount Pinatubo. Carry ba nila yan? At saka, paano? Puro palayan yan eh, di ba? Yan ang rice granary ng Pilipinas. Nag-i-import na nga tayo ng bigas eh. Talagang uubusin pa natin lahat ng bukid. Paano ba yan? So talagang maraming questions. Isa pa na malaking question dyan, kung ano ang gagawin. Kasi yung maraming AI at saka yung iba pang gagawin na automotive, gagamitin sa defense. Diba? Automotive and defense, magkadikit naman yan. Parang ang lalabas, kakampi na naman tayo ng Amerikano. Baka tirahin na naman tayo ng China. Yan ang ayaw na ayaw natin. May tuturing nga daw po na EDCA site yan. Ha? May tuturing nga daw po na EDCA site. Napakalaking EDCA site na ba yun? Buong Luzon halos. Kaya nakaka-nervyos. Busy daw po kasi yung ICC ng Malacanang. Kaya hindi na ipapaliwanag. Tako ha? Anong meaning niya, boss? Hindi ICC? ko naman pinangalanan. Sabi ko lang, impact ang Pwedeng impacta ka eh. O, Ganun eh. bato sa langit, no? Oo, pero Pero bakit Senator, ganun? Senator, totoo po ba na nagkakaroon na ng development doon sa pagtatayo ng Paxilica? Paano po kaya? Sabi, meron na daw. Meron yung ng mga- development. Kaya nga magtataka, kasi maski yung white hydrogen naman na isa, na sumulpot na naman, yung Coloma na yan, ikatlo na pala na site. Naguhukay na pala sila sa ibang lugar. Bakit wala tayong alam? Nakakagulat. So, I'm really worried. Ano yan, kumbaga, Sen Amy, maraming makukulong next administration. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Alam natin Pilipinas. Plunder yan, plunder. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura.
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.